Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlogs. Mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening. As always, kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito, naway nasa mabuting kalagayan po ang lahat guys. Okay? So ngayon guys, gusto ko lang pong gawa ng reaction itong napaka-trending, umpisa pa lang na vlog po ni Kalinga Prab kay Roseanne, ang batang nagtitinda po ng walis tingting, okay? At ang tanong, no, saan nga ba naantig ang mga Kalingap netizens? Bakit ika nga nagustuhan nila agad ang vlog ni Kalinga Prab kay Roseanne? Okay, so kung ano po yung mga katangian niya guys, yun po ang i-discuss natin kung bakit ay nakuha agad ni Roseanne ang puso ika nga ng mga viewers, okay? So dito nga po guys, nakita po natin guys, no, si Roseanne nagbibinta po ng walis tingting at nadaanan po nila Kalinga Prab ito at since hapon na po, binalikan na lang po nila the next day. Okay? At dito po guys, no, pakinggan natin sandali itong video clip na ito at saka po natin bigyan ng konting comment. Okay? So ito po yun. Roseanne, ilang taong ka na Roseanne? 18 po. 18? Bakit ka nagpupursige na makapag-aral, makapagtapos? Para po matabangan ko po si mama. Kaso po, alanganin, dahil na po naka-eskwela, kulang man po sa pinansyal. Hindi ka na nag-aaral? Then, tapos na po akong grade 12, kasi po, mayo man po ning matabang sa muya, kaya pundo po. Kaya matrabaho na lang po. Anong trabaho mo ngayon? Mayo pa po, naghahanap pa po ako. Grabe. Nagtigil ka na pala. Ilang taong ka na nagtigil? Tapos man na po ako ng grade 12. Tapos ng grade 12? Ka-college na sana? Ayun po. Ano sana yung plano mo sa buhay? Ano sana yung pangarap mo? Ano po, kadakol po sana, kaso grabing ning hadlang. Napasok sa kanilang eskwela, magkano yung baon mo? 20 pesos po. 20 pesos ang baon mo? Tapos lakad lang po pauwi. Minsan po wala po. Para po. Anong pakiramdam, Roseanne, ng ng walang itay, walang tatay na tatrabaho? Mahirap po. Todo kayod. Itong gusto mong maranasan na na buhay na marangya, tapos ngayon dahil po may angida po. Mahirap. Tapos yung mama mo walang trabaho, ikaw yung nahihirapan. Bakit naluluha ka Rose? Yun ko lang po na-realize na sobrang hirap po. Nakapagtapos ako kahit pa paano. Oo galing mo. Sa sobrang po, kasi 3 years old, wala na po talaga si Papa. Si Mama na po talaga nagkayod, nagpa-aral sa akin. Ayun, 18 years old na po si Roseanne guys, and 3 years old pa lang po siya ay namatay na po yung tatay niya. Okay? Kaya naman ang nanay na lang po niya ang nagtaguyod sa kanya. So kahirapan, hindi po ganun kadali magpalaki ika nga ng bata at kung wala ka namang matinong trabaho. Nakwento naman po ni nanay dito sa vlog po ni Kalinga Prab, nagtatrabaho po siya bilang katulong nung maliit siguro ito si Roseanne at uwian lang po, hindi naman siya stay in. Okay? So, kaya siguro na paaral niya talaga si Roseanne at napatapos ito hanggang high school, no? O hanggang senior high school. Doon po siguro siya kumukuha ng panggastos ika nga sa pag-aral po ni Roseanne. Pero lately yata, dahil nagkasakit na po ito, hindi na po siguro ito nagkakatulong. At ito gumagawa na lang po ng walis tingting at kung ano pong pwedeng mapagkapirahan. Okay? So, kahirapan at yun po talaga ang dahilan kung bakit po guys, si Roseanne ay natigil na po sa kanyang pag-aaral. Hanggang grade 12 lang po siya. Marami po sana siyang pangarap, no? Sa nakwento niya. Yun nga lang dahil para sa kanya, hadlang po yun dahil nga paano nga naman siya makapag-aral kung wala na magsusuporta sa kanya. Okay? Ang isa pong nakaka-touch po dito guys, no, sa kwento po ni Roseanne dahil ang baon po niya ay 20 pesos lang, no? Papunta lang po doon, pagbalik nilalakad lang. At siguro pag walang baon ito, dahil ayaw po talaga niya mag-absent, baka balikan na siguro papunta doon at saka pabalik, ay nilalakad na lang po niya. So, ganun po kasipag si Roseanne
makatapos lang po ng kanyang pag-aaral. So nakaka-touch ika nga yung kanyang kwento kung paano niya na-survive ika nga makatapos man lang ng kanyang pag-aaral. So ito po yung mga tao guys na ang sarap po tulungan. Okay? Kahit hindi po natin kamag-anak, ito yung deserve po talagang tulungan. Kasi minsan, meron tayo mga malapit sa family natin, kamag-anak natin, pero pasaway naman, no? Pasaway namang tulungan. So, mas mabuti pa tulungan mo yung hindi mo kamag-anak, pero deserve po talaga at natatouch tayo kasi nandoon po ang kanilang desire ika nga, no? Yung kanilang pangarap ay talagang umuusok na makatapos po sila ng kanilang pag-aaral kahit na gaano man sila kahirap. So ito pa guys, panoorin pa natin. Ano yung mga ginawa mong paghihirap, yung ginawa mo? Madami po. Gaya ng, Nga niyan sa pag-eskwela po, maski po may talagang balong. Nalaog talaga, tabo ko pong mag-absent. kahit wala daw siyang baon po, napasok siya. Ayun, so isa po yun sa nakakahanga po na attitude niya guys, na kahit wala siyang baon, ayaw niya po talaga mag-absent, no? Sa nabanggit ko nga po. Talagang napakasipag po niya at nandoon po talaga yung kanyang pangarap na makatapos ng pag-aaral. May pera man o sa wala, may baon man o sa wala, tuloy pa rin. Okay? So nakakahanga po talaga guys ang kanyang ugali ika nga. At dito po guys, napansin natin gaano man kahirap ang buhay, ganun pa man, maganda po yung performance niya sa school. At dito nga po, natanong siya ni Kalinga Prab, paano mo nagawa na nagkaroon ng ganong performance? Okay? At ito po guys, pakinggan natin. Paano mo nagagawa yun sa kabila ng kahirapan, nagagawa nyo pang nagawa mo pang magkaroon ng high honors award? Kumbaga, ito pong mga breakdown ko po na inspirasyon ko na lang po itong mga kahirapan. Minsan naiyak ka na lang. Minsan po kasi dahil na talaga kaya, pero Hindi na kaya. tiyaga lang hanggang sa makatapos. Ayun, so napakaganda po guys, no, yung kanyang kininto, no, dahil instead na mag-serve na hadlang ika nga, no, yung mga karanasan niya, yung mga kahirapan na nararanasan nila sa araw-araw, the more po siyang namorsige. Ginamit niya po na inspiration kung ano man yung mga kahirapan na naranasan nila. So napakagandang attitude po ni Rose, deserve po talaga niyang tulungan. Kaya napakagandang pag-uugali po ng batang ito. Deserve po talaga niyang suportahan, deserve po niya talagang tulungan. Okay? So, napakaswerte ng nanay niya na ganun po ang ugali ng kanyang anak. At swerte din naman siya sa kanyang ina dahil ganun pa man o gaano man kahirap ang buhay, talagang sinamahan talaga siya. At naghirap din talaga po ang nanay niya para lang sa kanya na makatapos siya ng kanyang pag-aaral. Okay? So, ito pa guys, panoorin pa natin. Tapos, Kailan mo na-realize na parang nahihirapan ka na hindi mo na kaya? ito pong na-hospital po si mama. Tapos di po kami nakakubara sa purpose. Ito pong nakaiba po kami sa nanpor. Tapos ito, garo. Panluyado na po ako. Taday na po ako nakakalaog sa eskwelahan. Sabi ko, sana maray na si mama. Sa hirap man po ng Diyos, may nagtawang man po sa muya, maski pa paano. Sino yung tumulong sa inyo? Ito pong gusto po sa mong magtabang. Tapos, naghaga din po akong tabang sa DSWD. Ikaw nag-asikaso? Ikaw lahat? Ayun po. Ako po ang nagbantay kay mama, may pang iba. Ngayon lang? Ayun, ngunyan lang pong taon. So grabe palang pinagdaanan yung mag-ina. Dalawa lang kayo, no? Ayun. Anong pakiramdam ng ganun? Dalawa lang kayo, wala kang kapatid. Diyan po, ang lungkot dahil na nga kompleto, tapos harag pa kami kayan. Sobrang tios mi pa. Mahidap. Mahirap. Kasi wala kang ibang aasahan. Ayun, so narinig po natin guys, no, talagang nakaka-touch po yung kanyang kwininto, no, na dumating din po siya talaga sa punto na pinanghinaan din siya ng loob. Noong na-admit po yung nanay niya sa ospital na siya nagbabantay at hindi na po sila kumukubra sa 4-piece, okay? So financially talagang nahirapan po talaga sila. Buti na nga lang may mga tumutulong naman sa kanila na ibang tao at natulungan din po yata sila ng DSWD.
Buti na lang po guys, no, itong nanay niya, hindi po nagkaroon ng problema, hindi po nagkaroon ng depression dahil ilang beses daw po itong hindi na nakakatulog, no, sa kakaisip kung anong kakainin nila. Okay, so nakwento po yan ng nanay nila. Ito, pakinggan natin guys, sandali. Lagi na lang po ako nag-iisip tuwing gabi. Sa pagtulog, hindi pa ako makatulog ng maayos dahil ang isip ko po kung saan ako kukuha ng pagkain namin. Ang kapitbahay po namin, naawa sa amin, kaya lang wala rin. Lalo si maitulong dahil isa din silang katulad namin. Ayun, so buti na lang hindi po siya naluki guys, ano, buti hindi po siya na-depress. Siyempre no, iisipin mo kung anong kakainin nyo the next day. So mahirap po yun. May mga kapitbahay sila, gusto man silang tulungan, walang-wala din naman po. Malaking tulong po talaga yung mga charity vloggers na nakakadiscovery po sa kanila katulad po nitong kay Roseanne at mga iba pang mga nadiscovery ka nga na mga tinutulungan po ng mga charity vloggers dyan po sa Dait o sa buong Pilipinas. So yun lang po guys ang ating reaction dito nga po sa nakakaantig trending na kwento ng buhay ni Roseanne. At alam po natin guys, ngayon na beneficiary na po siya ng Team Kalingap, ay malaking tulong po ang Team Kalingap sa kanya. Sana po ay makatapos po siya ng kanyang pag-aaral nang sa ganon, pag nagkaroon po siya ng magandang trabaho, ay matulungan po niya yung kanyang ina. Kasi dalawa lang naman po sila. Okay? At pangarap din po talaga yan ng kanyang ina na magkaroon siya ng magandang trabaho para kaya po siyang buhayin ito pagdating ng panahon. Okay? So, napakagandang kwento po guys at nakaka-touch po, no? Deserve po niya talagang tulungan. Kakaiba po at napakasipag po na bata at nakita po natin yung kanyang pagpursigi na makatapos ng kanyang pag-aaral. Ika nga, answered prayer, ika nga ang pagka-discovery ni Ido sa kanya at ito nga po, naipasa na po ito kay Kalingap Rab. At alam ko po guys, marami na po, no, ang tutulong dyan sa kanila na mga, siyempre, mga kababayan po natin na natouch po sa kwento ng kanyang buhay. Okay? So, yun lang po guys ang ating reaction. Sa mga bago lang po ng aking munting channel, huwag po natin kalimutang i-subscribe at palike po guys ang video na to. At huwag din po natin kalimutang suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, and Ate na Vlogs. At bago ko po i-end itong video na to, meron lang po akong isa-shoutout. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang pagsuporta, pagsubaybay at panonood po ng videos namin, pag-comments, pag-likes at pag-share at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. Ingat po tayo guys, no, kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.